And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga mga kababayan ang pinaka-latest na balita ngayon. Attorney Harry Roque harap-harapan ng tinatabla ni former President Duterte. Kasi nga 'di ba mga kapatid, itong si Attorney Harry Roque nagdaldal nagdaldal sa harap ng media at bigla niyang nabanggit yung gentleman's agreement. At ngayon nga mga kababayan, si former President Duterte todo deny na rin ngayon patungkol diyan sa gentleman's agreement. Para bang kulang na lang sabihin ni Duterte mga kapatid na huwag niyong paniwalaan si Roque dahil puro fake news yan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe and paki-like din po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin to mga kababayan. One, there's no such thing as my side. Kaya nga, tinawagan ko siya. Twice kami nag-usap Holy Week. At sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement. Diba? I have not entered to any gentleman's agreement. Yun ang sinasabi dito ni Panelo mga kababayan, kung saan 2 beses daw itong dininay ni former President Duterte. Nako, Attorney Harry Roque, ano bang nangyari sa'yo? Ngayon mga kababayan, ano ba ang ibig sabihin nito? Kung ganito yung sinasabi ni Duterte, ang ibig bang sabihin dito mga kapatid, na nagsisinungaling si Attorney Harry Roque? 'Di ba? Paano na lang yan mga kababayan? May plano pang tumakbo si Attorney Harry Roque sa 2025. Tapos dito pa lang ang laki na po ng kanyang ng kanyang problema mga kababayan, dahil parang pinapalabas ngayon ni former President Duterte at ni Salvador Panelo mga kapatid na sinungaling itong si Attorney Harry Roque. 'Di ba? Akala ko ba galit tayo sa mga sinungaling mga kababayan? So anong ibig sabihin nito? 'Di ba? Akala ko ba itong mga pro-China na ito, mga pro-Duterte na ito galit sa sinungaling? O ano? Ipagtatanggol niyo pa ba ngayon si Attorney Harry Roque? 'Di ba? Iboboto niyo pa ba ito sa 2025? Gayong mismong si Duterte na mga kapatid, yung inyong poon na mismo ang nagsabi na wala ngang gentleman's agreement, taliwas doon sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. 'Di ba? So ito ba si Roque pa rin ba ang papaniwalaan niyo ngayon mga kababayan? 'Di ba? Mag-isip-isip na kayo dahil baka nga itong si Attorney Harry Roque matanggal na ito sa samahan diyan nila former President Duterte. Pero inyong mga kapatid hindi lang madiretso ni President Digong na nagsisinungaling itong si Attorney Harry Roque. Dinaan pa talaga niya dito sa interview ni Panelo. Kung saan 2 beses dininay ni former President Duterte na hindi totoong may gentleman's agreement. Samantalang itong si Attorney Harry Roque mga kababayan, interview dito, interview doon, gentleman's agreement dito, gentleman's agreement doon. Tapos pagdating pala sa dulo mga kapatid, sasabihin lang pala ni Digong na hindi totoo yung gentleman's agreement. 'Di ba? Parang dinidenggoy tayo ngayon nitong mga grupo nila former President Duterte mga kababayan, At para magkakaroon yata dito ng Royal Rumble sa loob ng partido ni President Duterte. Tuloy natin. Period. Ito ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kaniya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kamakailan na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na gentleman's agreement sa China ang dating Pangulo para sa isang status quo. Ibig sabihin, walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalunang mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhin construction materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at wala ding gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Ang problema dito,
hindi yan, no, tinitindigan ni former President Duterte, no? Ngayon dinideny na yan ni former President Duterte, no? Yung mga sinasabi na yan ni Roque. So ano ang lumalabas dito ngayon, mga kapatid? Itong si Roque, gumagawa-gawa lang ng kwento. 'Di ba? Yan yung lumalabas dito ngayon, mga kababayan. Kasi sa claim ni Roque, nagkaroon ng gentleman's agreement si Duterte at si Xi Jinping. Ngayon, ito naman si Duterte, mga kapatid, 2 beses niyang dininay ito na walang gentleman's agreement. Hindi totoong nagkaroon ako ng gentleman's agreement sa bansang China. So ano ang ibig sabihin nito, mga kababayan? 'Di ba? Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, no, sa sarili ko lang pag-interpret dito sa mga nangyayari, no, itong si Attorney Harry Roque, mga kababayan, ay fake news. 'Di ba? Fake news siya. Or baka naman, mga kapatid, no, ito na lang yung ginawang last resort ng partido nila former President Duterte, no, para maisalba yung kanilang kahihiyan, no, nagawa ni Attorney Harry Roque sa taong bayan. No, para maisalba nila yung kanilang mga pangalan, yung kanilang brand, mga kapatid. Tinabla nila si Attorney Harry Roque sa pamamagitan ng pag-deny na wala ngang gentleman's agreement. So lumalabas ito, mga kababayan, na itong si Attorney Harry Roque talaga nagsisinungaling, no? Hindi galing sa akin yan, ha. Base dito, mga kapatid, no, sa binabalita at saka dito sa sinasabi ni Salvador Panelo, no, na wala talagang gentleman's agreement. 2 beses nang nakausap si Digong nung nakaraang Holy Week at talagang tinatanggi ni Digong hindi totoo yung gentleman's agreement. So anong tawag doon? 'Di ba? Pagsisinungaling, mga kababayan, no? So yun. 'Di ba? Kulang na lang hindi lang talaga siguro madiretso ni Duterte na sinungaling yan si Roque. 'Di ba? Pero sa tingin ko naman, mga kababayan, gumagawa na lang talaga ng excuse itong sila former President Duterte dito. Dahil siguro, mga kapatid, napansin nila na hindi talaga mapipigilan yung reaction ng taong bayan sa gentleman's agreement, no? Talagang sirang-sira tayo doon sa ginawa ni Roque. O kaya kinausap niya si Panelo. O sige, ganito, wala akong sinabing na gentleman's agreement. Sabihin mo sa kanila na kung sino man nagsabi ng gentleman's agreement na yan ay nagsisinungaling. Sino bang nagbanggit ng gentleman's agreement, mga kapatid? No, kundi si Attorney Harry Roque. Ang ibig sabihin nun, nagsisinungaling si Attorney Harry Roque. 'Di ba? Pero kung i-analyze natin mabuti, mga kababayan, baka nga naman talaga may gentleman's agreement. Kanya nga lang, ayaw ni Digong, no, dininay ni Digong 'yan dahil hindi nakayanan ni Attorney Harry Roque, mga kapatid, na depensahan yung kapalpakan niya. Kaya ngayon, ang ginawa ni Digong, tinabla si Roque. Ganun lang 'yon. Tuloy natin. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ay Ayun. nakausap niya hinggil dito at itinanggi rin ang sinasabing kasunduan. In fact, yung sinasabi ni Presidente Duterte, wala siyang gentleman's agreement. Oh. Kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, Oo. sabi niya, wala naman. I don't remember any gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Patay ang political career ni Attorney Harry Roque, mga kapatid. Di ba? Nako, sunog na sunog si Attorney Harry Roque dito, mga kababayan, no? Kasi lahat ng mga kakampi niya, lahat ng kapartido niya, walang hindi naninindigan, no? At talagang dinidinay nila ang gentleman's agreement. Naku po. Alam niyo, mga kababayan, ito yung maganda ditong flat twist, Baka mamaya niya, no, makikbol si Attorney Harry Roque diyan sa partido nila Duterte at lilipat dito sa mga Marcos. Malamang sa malamang, mga kapatid, no? Maraming isisiwalat 'yan. 'Di ba? Ganon, no? Ganon talaga ang posibleng mangyari niyan, mga kababayan, no? Dahil kailangan talaga ng masisilungan nito ni Attorney Harry Roque, mga kapatid. Dahil pag magiging independent siya, no, kung sakali lang, pag tumakbo siyang independent, no, sa 2025 bilang isang senator, panigurado yan, mga kababayan, no, sa kangkungan siya pupulutin.
No, ang kailangan niyang gawin ngayon dito mga kapatid ha, ito personal ko lamang na analyzation to mga kababayan ha. Kasi ito labo-labo na to eh. No, baka bukas makalawa mag-a-announce na ito si Atty. Harry Roque or i-announce na nila Duterte to na hindi na nila kasama sa grupo itong si Roque. So ngayon, kailangan talaga ni Atty. Harry Roque dito mga kapatid, no, na may masisilungan. Nang sa ganon, malinis niya yung kanyang pangalan sa pamamagitan naman ng pagsiwalat niya ng mga sikreto dito sa dati niyang kagrupo. Di ba? Ganon lang yan, ganon ang dapat gawin ni Roque dyan mga kapatid. At saka pwede naman siya, no? Sakali man, pwede siyang mag-public apology. Nang sa ganon, mabawas-bawasan ng konti yung kanyang kasalanan sa taong bayan. Di ba? Biruin mo yan. Nagpakalat ka ng gentleman's agreement na yan, tapos ngayon dinideny ni Duterte. Kaya sabihin natin totoo yan, kung i-deny yan ni Duterte, talagang magmumukha kang sinungaling sa harap ng taong bayan. 'Di ba? And hindi galing sa akin yung salitang sinungaling mga kapatid ha. Galing po yan kay Salvador Panelo. Sabi niya doon, no, sa kanyang programa sa SMNI, kung sino man ang nagpakalat ng gentleman's agreement na yan, yan po ay nagsisinungaling. Sino bang nagpakalat ng gentleman's agreement mga kababayan? 'Di ba si Atty. Harry Roque? No, siguro nahihiya lang silang diretsohin, no, na sabihin na mali si Atty. Harry Roque at hindi totoo yung kanyang pinagkakalat na gentleman's agreement, no. Ang analyzation ko talaga dito mga kapatid, no, sa final na analyzation ko dito, baka nga naman talaga totoo yung gentleman's agreement na yan, no, kasi based on evidence mga babayan, no, sa mga nakikita natin na nangyayari ngayon, no, at sa mga nauna nating analyzation mga kapatid, no, parang sasabihin mo talaga na totoo nga, no, na may gentleman's agreement dahil mismo China mga kababayan, sinasabi din ng China yan na may naging kasunduan sila. Ngayon si Duterte dinideny niya ito. Para siguro mga kapatid, siguro nahalata ni former President Duterte na medyo malaki yung damage doon sa sinabi ni Roque na gentleman's agreement, binabawi nila ngayon mga kapatid sa pamamagitan ng pagtabla dito kay Atty. Harry Roque. Ang lumalabas dito parang ginawang alay at pinagmukhang tanga ito si Atty. Harry Roque nila former President Duterte. 'Di ba? Kasi yan nga ang sabi ni Duterte mga kapatid 2 beses sinabi ni Duterte na wala talagang gentleman's agreement. Ngayon, kanino tatama yung yung impact nun sa pag-deny ni Duterte? Siyempre kay Roque. Ngayon, 'di ba? Itong si Atty. Harry Roque mga kababayan, may plano yatang tumakbo sa 2025. Di sira na yung kanyang pangalan, no? Ganun yung nangyayari ngayon dito mga kapatid. And ang mahirap dito kasi mga kababayan, no, dahil kung sakali man, no, na magkaroon ng hearing no, paano nila ipapatawag itong si Duterte kung si Duterte na mismo mga babayan ay dinideny ito, no? So maghahanap na naman sila ngayon ng ibang dito, ng ibang resources, no? Mga resource person kumbaga, no, na magpapatunay na mayroon ng gentleman's agreement. And pwede lang niyang mangyari mga kapatid, no, kung babaliktarin ni Atty. Harry Roque itong mga Duterte. Kasi nga 'di ba mga kababayan, kung ito po ay magtuloy-tuloy, no, na pagdi-deny ni Duterte, parang naaamoy ko dito mga kapatid na mapuputbol talaga itong si Atty. Harry Roque sa kampo ng mga Duterte dahil sa kanya nagsimula itong mga kababayan no? Siya po ang pasimuno nitong gentleman's agreement na ito na kung saan talagang sinakyan pati ng mga mainstream media at ng mga political analyst, no, pati sila Justice Carpio, talagang nagkaroon sila ng solidong konklusyon dito patungkol sa gentleman's agreement mga kapatid. At ito nga, no, sa tingin ko dito, masyado yatang na-damage itong brand na former President Duterte, kung kaya't ngayon, no, para ma-control nila yung damage mga babayan at malinis nila yung kanilang pangalan, pinasisinungalingan nila yung mga sinasabi ni Atty. Harry Roque. Ngayon, para maging maging patas dito, no, kailangan talaga ni Atty. Harry Roque dito mga kapatid, no, na isiwalat yung kanyang mga nalalaman kung sakali man, 'di ba? Kailangan niya talagang kontrahin dito si Duterte para lang, no, malinis niya yung pangalan niya at panindigan niya yung sinasabi niyang gentleman's agreement dahil nailabas na po niya yan
'di ba? At isang abogado siya, mga kapatid, no? Maaapektuhan po pati yung kanyang pagiging abogado dito kasi syempre abogado ka tapos ganyan ka, no? Gagawa ka ng fake news. Kasi na mga babae, no? Para kasi fake news talaga ang lumalabas dito, no? Fake news talaga itong si Atty. Harry Roque dahil yung binabanggit niya si Duterte na nagkaroon ng gentleman's agreement, dinideny ito. 'Di ba? Yun yung masaya dito ngayon, mga kapatid, dahil sila na lang yung nagtatablahan diyan. No, kanya-kanya silang linis. And ito pa, mga kababayan, no? Itong mga solid na mga pro-China vloggers, no? Ewan ko lang kung babanatan din ba nila si Roque. No, dito na natin makikita yung mga kapatid, no? Baka sa mga susunod na araw talaga magugulat tayo itong mga pro-China vloggers diyan, si Roque na po yung magiging content nila at binabanata na nila itong si Roque. Syempre, 'di ba? Puhunan ng mga pro-China vloggers niyan, mga kapatid, si former President Duterte. Kung anong sasabihin ni Duterte, yun yung paniniwalaan nila. Kaya aabangan niyo yan, mga babayan, no? Sa mga pro-China vloggers, no? Aabangan niyo yan diyan. Kasi maya-maya niya, mga kapatid, puputok talaga yung balita dyan na pagkakaisahan na naman ng mga pro-China vloggers itong si Atty. Harry Roque, mga kapatid. Dahil dito pa lang, no, talagang naninindigan na talaga sila Duterte na walang gentleman's agreement. Ito, mga kababayan, sa analyzation ko lang dito, no, gusto talagang malinis sila Duterte yung kalat ni Roque. Kung kaya't kailangan nilang isakripisyo itong si Roque, mga kapatid. 'Di ba? Kasi malaking kasiraan talaga kasi yung kila Duterte, mga babayan, yung pinagdadaldal ni Roque doon. Biruin mo ba naman, sabihin mo may gentleman's agreement? Tapos ngayon, syempre yung taong bayan galit na, no? Bakit mo binenta? Bakit mo pinabayaan yung teritoryo ng Pilipinas? 'Di ba? Bakit ka nakipagkasundo sa China na hindi naman dapat makipagkasundo diyan dahil sa atin yung teritoryo? Oh, nagda-damage control na ngayon itong sila PRRD, no, sa pamamagitan, no, ng pagtabla, no, or paghabla dito sa mga pinagdadaldal ni Roque. Tuloy natin. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Atty. Roque tungkol sa issue. Naku po, Atty. Harry Roque. Kamusta ka na kaya ngayon? Noong nakaraang linggo, no, si Duterte yung pinag-uusapan, yung gentleman's agreement. No, nitong linggo na 'to, mga kapatid, si Roque na naman. 'Di ba? Biruin mo 'yan, no? Ang bilis ng karma talaga eh. Ngayon magiging pro-China pa kaya itong si Atty. Harry Roque, mga kapatid. 'Di ba? Naku po, Atty. Harry Roque, paano mo ito sasaluin? Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said, that has never been validated. Wala naman Kandun lang sila. Hindi na nila sinabi na, nangyari ito ng ganitong araw, ng ganitong oras, at ang kausap namin ay ganito. Sa pananaw ni Panelo, kailangang ayusin ang BRP Sierra Madre sa kasalukuyang kalagayan nito ngayon na nabubulok na dahil ito ang magsisilbing bantay sa lugar ng Pilipinas. Oh. We are equal to them. Kahit na mali tayo, para pareho lang tayo. Bawat bansa ay may kanya-kanyang sovereignty. So, wala na talaga to. Oh, kita yung mga kapatid, no? Nagsasalita na ngayon si Panelo ng patungkol sa soberanya, mga kababayan. No, samantalang itong si Roque, mga kapatid, no, naninindigan doon sa gentleman's agreement niya. Na meron daw talagang gentleman's agreement si Duterte. Ngayon, no, parang nagiging makabayan bigla itong sila Salvador Panelo dito. Kailangan na daw ayusin yung BRP Sierra Madre, mga kababayan. No? Talagang kinokontra nila yung gentleman's agreement dahil 'di ba sa gentleman's agreement, mga kababayan, na pinagkakalat ni Atty. Harry Roque, bawal magdala ng pangkumpuni doon, no? Ngayon dito, ano sabi ni Panelo, dapat talagang kumpunihin yang BRP Sierra Madre na 'yan. No? So malinaw pa sa sikat ng araw, mga kapatid,
na kinokontra nila at pinasisinungalingan nila yung kiniklaim ni Roque na gentleman's agreement. Kanyang sovereignty yan. So, ang karapatan para maglaban. Wala na to. Samantala, patuloy na isinusulong ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem sa susunod na presidential election. Ayun. Wala na si Roque dito sa lineup, mga kababayan. No, wala nang attorney Harry Roque sa lineup ng mga Duterte. Pero sa ngayong malayo pa ang 2028, pagbalik bilang alkalde ng Davao City muna ang payo niya sa dating Pangulo. Anya kundi naman tumakbo ang dating Pangulo sa national position bilang katambal ni VP Sara, si Senator Robin Padilla ang itutulak niya na maging vice presidente nito. Ano daw? Si Padilla? Isa pang walang kwentang senador yan. Di ba? Nako mga kababayan, no? Kawawa ang taong bayan, no? Kawawa talaga ang bansa natin pag nagkataon, no? Pag sakali mang nakalusot ito. Di ba? Ngayon pa nga lang mga kapatid sa kanyang pagiging senador, di ba? Wala talaga. Di ba? Walang nangyari mga kapatid. Ano, kahit sinong mga lehitimong mga tao, kahit sinong mga professional na mga individual nagsasabi no bakit naging number 1 senator itong si Senator Robin Padilla. Di ba? Biruin nyo yan. Imbes na yung simpatya niya doon sa taong bayan, no, para doon mabigyan ng linaw itong mga pinaggagawa ni Kibuloy mga kapatid. Kinampihan niya at kinampan niya pa niya talaga, no? Itong si Kibuloy doon sa kanyang mga kasamahan sa Senado, 'di ba? Anong klaseng senador 'yan mga kapatid? 'Di ba? Para bang umupo lang siya diyan sa pagka-senator mga kababayan at nagbayad utang lang dito, utang na loob dito kay Kibuloy kung kahit gano'n yung pinagagawa niya. Hindi niya kasi inintindi yung mga kapatid, no? Yung mga hinaing noong mga biktima ni Kibuloy. 'Di ba? Mas pinapaniwalaan niya si Kibuloy dahil nga daw, no? Malaki daw ang naging ambag ni Kibuloy mga kapatid sa ating bansang Pilipinas. No, marami daw siyang naibigay na tulong, especially doon sa mga sinasabi na mga sa mga patungkol doon sa mga NPA. 'Di ba? And hindi kaya nga daw sabi niya dapat naman daw bigyan ng patas na investigasyon ng si Kibuloy at hindi na kailangan dalhin pa sa Senado. 'Di ba? Dahil sayang naman daw yung mga nagawang mabuting nagawa ni Kibuloy mga kapatid. O ngayon, pag ito naging vice presidente nyo, pero sa tingin ko mga kababayan, hindi ito no, gagawin lang itong gagawin lang itong panghati sa boto kung sakali man No, hindi mananalo to si Senator Robin mga kapatid. Hindi naman sa minamaliit ko si Padilla mga kababayan, pero 'di ba? Kung sa pagiging senador pa nga lang wala na nga Paano pa kaya pag naging pag naging vice president ka? 'Di ba? Marami naman diyang mas qualified pa mga kababayan na abogado. Diba? Doon, yun na lang iboto natin, pero yung sabihin mo itong si Senator Robin, no thanks. Diba? Laking sisi ko nga dito nung binoto ko itong si Senator Robin Padilla Diba? Wala, napakamot ako mga kapatid, no? Sa totoo lang, nung nagbigay siya ng kanyang simpatya kay Kibuloy, wala Talagang sabi ko, pansariling kapakanan lang nito ang iniisip Porket may utang na loob siya doon kay Kibuloy, gano'n na lang, no? Kahit mali na yung tao, kinakampihan pa rin niya. 'Di ba? Yun ang pangit mga babayan. Dapat pag bumuto tayo ng leader, iboto natin yung leader mga kapatid na walang maraming utang na loob sa mga mayayaman na tao. Dahil panigurado niyan mga kababayan, pag naupo yan at pag nailuklok yan sa pwesto, no, magbabayad lang yan ng utang na loob nila doon sa mga milyonaryo at bilyonaryong mga nagsuporta sa kanila sa kanilang kampanya. No, usually ganoon talaga ang nangyayari niyan mga kapatid, at minsan sila pa yung ginagawang knight and shining armor, no, pagdating doon sa mga negosyo, no, ng mga negosyanteng nagbibigay sa kanila ng suporta during the campaign. 'Di ba? Sila yung poprotekta doon sa mga na yun. Syempre obligasyon nila yun, sinuportahan nga namin, dapat proteksyonan mo yung
negosyo namin dyan pag yan ay nagkaroon ng problema dyan at nagka-hearing sa loob ng Senado, or pagka yan ay nagkaroon ng problema under sa administrasyon ni ganito ni ganyan, no? Ikaw yung poprotekta niyan, 'di ba? Ganon ang ganon mga kapatid ang mahirap pagka yung tawag nito, yung isang politiko na sinusuportahan mo maraming utang na loob sa mga mayayaman na tao. Kaya kung ako sa inyo mga babayan, no, piliin po ninyo yung mga politiko na walang hindi sumasandal sa kahit kanino para sa kanilang campaign. Dahil pasigurado yung mga kapatid, no, yan talaga may maaasahan tayong maayos dyan. And of course guys, no, dapat yung qualified naman talaga sa mga posisyon, no? Mas maganda pagka mga abogado, mga kababayan, hindi yung boboto tayo tapos wala naman talagang alam sa batas, no? Ang impluwensya lang nila is yung pagtulong-tulong lang nila, yun lang yung ginagamit nila para para mahalal sila ng taong bayan. Kasi usually sa mga politiko kasi mga kapatid, no, dinadaan sa tulong-tulong yung kanilang yung kanilang interest sa pagtakbo, no? Ngayon magpapakita ng pagtulong, no, nagpapakita ng charity nila sa taong bayan. And syempre mga babae, no, marami pong nahuhumaling doon. Alam naman natin mga Pilipino, pagkatulong-tulong na, ayuda na, mabilis tayo, 'di ba? Yun yung ginagawa nilang puhunan mga kapatid para maging popular sila, para makuha nila ang loob ng taong bayan, no? Para next time pag nagkaroon ng election, pag tumakbo sila, may buboto na sa kanila. Kumbaga, sa pamamagitan ng pag-charity nila diyan mga kababayan, nakukuha nila yung pulso at loob ng taong bayan. Kaya yun yung klase ng mga politiko mga kapatid na dapat nating iwasan, yung mga gumagawa ng ganyan. Dahil panigurado niyan mga kababayan, no, wala talaga tayong aasahan yan pag naluklok yan sa pwesto. Dapat, no, magkaroon tayo ng standard. Dapat mga abogado, dahil sila lang naman yun ang may karapatan diyan na mag-interpret ng batas at dapat kung anong kumbaga may alam na kung anong batas ang dapat amyendahan base doon sa kanilang mga experience. Pero pag buboto ka ng wala namang kaalam-alam dyan at aasa lang din sa kanyang abogado, wala, tablado tayo dyan. Anyway guys, hanggang dito na lang to, no? At tapos na rin naman itong balita na ito. Kung nagustuhan niyo po ating content, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like din po ang ating video. Adios.